Hello, good afternoon, Philippines. Lawrence Santa Ana. Ordinaryong tao po. Si ako, si ikaw. Yan. Meron po tayong issue na naman. Nabasa ko na naman sa Manila Times. Kasi po ako, tuwing may bagong balita Manila Times, nagsesend sila sa messenger ko. Friend ko, ang Manila Times. Kaya siyempre pag Manila Times ang nagpalabas ng balita, ibig sabihin, press na press yung balita. Hindi ito panis. Hindi gano'n ibang vlogger na 5 days after saka lang nila dinidiscuss ako. Basta may bagong balita yung Manila Times. Dinidiscuss ko kahit anong issue under the sun. Yun po. Pero bago po lahat yan, paalala ko na naman na public office is a public trust. Ang lingkod bayan dapat hindi balat sibuyas. At may kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapaso, huwag kang pumasok sa politika o sa serbisyo publiko. Tandaan nyo po yan, ha? Kayong mga politiko na nasa gobyerno o kahit hindi politiko, yung career service, huwag kayong papasok sa gobyerno, sa pamahalaan kung ayaw nyo napupuna yung mga salitang naggagaling sa inyong matabil na labi. Ayaw nyo napupuna yung mga kilos at galaw nyo. Yan po yan. Kanina po, nabasa ko sa Manila Times. Hindi naman banner headline. Basta balita lang ng Manila Times. Sabi niya na yung nalilink sa pagkawala ng beauty queen na sa Catherine Comelon na si Major, basta Major, nakalimutan ko yung apelyido. Major, yung involved sa pagkawala ng beauty queen, tinanggal na sa pagiging police. Meaning, Major siya, tinanggal na siya sa serbisyo. Wala na tayong pakialam kung mag-a-apela pa siya o whatever. Basta ang issue lang, yung balita, tinanggal na siya bilang pulis o bahagi ng Philippine National Police. Yan po, yun yung issue. Ngayon, kukomentaryohan ko po yan. Yan naman ang issue sa atin Tayo hindi naman komentarista, tiga-kwento lang po tayo pero based on facts. Ang issue, siya ay link. Ibig sabihin, may kaugnayan siya sa pagkawala ng beauty queen. Kasi may kwento lang naman na sabi, meron daw silang ugnayan o relasyon. Yan. Ngayon, ang bottom line ko po, generalization to pangkalahatan. Sa aking obserbasyon at pananaw at palagay, lahat ng mga pulis na gumagawa ng krimen, tulad ng kidnapping, illegal detention, robbery, extortion, planting of evidence, murder, homicide, illegal drugs. Stop tayo sa illegal drugs. Diba nabalitaan natin yung sa Tondo, yung 990 kilograms na shabu. Sino ang involved? General, Coronel, Major, Kapitan, at mga sarhento. Napasis ko po mamaya ko na po tatanungin kung nasaan na yung mga yon. Ba't lang sinasabi ko lang, ang ma-involve sa mga iba't ibang krimen, yung mga ma-indecent lifestyle. Tutuloy ko yung krimen, robbery, murder, planting of evidence, illegal drugs. Yan po kinakasangkutan ng mga pulis na ma-indecent lifestyle. Ngayon, ano ibig sabihin ng i-define natin? Ano ibig sabihin ng indecent lifestyle? Meaning, nabubuhay sila ng wala ng moralidad. Wala na sila dun sa ayos. Wala na sila sa katotohanan. Panay, either labag na sa batas ng Diyos, labag sa batas ng tao na ginagawa nila. Kaya indecent lifestyle.
Yun ay beyond the bounds of the law. Ginagawa. Hindi na nila masustentuhan yung indecent lifestyle nila. Kaya anong gagawin nila? Maghahanap ng pagkakakwartahan. Kaya pumapasok sila sa kidnapping, extortion, illegal drugs, robbery. Yan, pinapasok nila yan para masuportahan yung indecent lifestyle nila. Yan po ang sinasabi ko. Kaya yung pagkawala ni Madam Beauty Queen, diba? Major yan eh. Siya ang suspect. Bakit niya nagawa yun? Kasi may indecent o illicit affair sila. O, hindi natin pakikialaman na kung paano yung basta ang issue. Meron silang illicit affair, meaning yung police na major, may indecent lifestyle. Yan. Karamihan po nagpapasok sa krimen, ganyan po. Mapa general, mapa kwan. Kaya sila gumagawa ng iba't ibang krimen dahil meron silang indecent lifestyle. Okay po yan ha. Ngayon, mungkahi ko po to ha, grade 1 lang po ako. Ano po ang solusyon? Tayo po, hindi tayo tulad ng vlogger na criticize lang ng criticize, wala naman binibigay na solusyon. Di po ba? Basta ang issue ngayon ng vlogger PBBM against Duterte. Duterte against PBBM, yun ang issue ngayon na gustong-gusto ng mga mangmang at estupidong bobotante. Di ba? Nakita nyo, salita yung DDS against Bongbong. Gustong-gusto ng DDS. Salita yung Bongbong against Duterte. Gustong-gusto rin ng mga PBBM na vlogger. Tayo po hindi ganun. Ang issue lang po nila dalawa ay PBBM versus Duterte o Duterte versus PBBM. Wala sila sa mga issue na panglipunan talaga. Kasi yung issue na yan, hindi natin sabihin, wala tayong ebidensya, pero nakikita mo na bayad. Bayad sila, bayad. Oo. Kakatanggol kay Duterte, kakatanggol kay Mr. Marcos Jr. Parang paid na sila, paid off na. O ngayon, anong solusyon na sinasabi ko na talamak na krimen na ginagawa ng polis na may indecent lifestyle? Ito po yan ha. Makinig kayo mga congressman at senador na Dorobo. Ito po ang pwedeng solusyon dyan. Magsagawa kayo ng batas na likhain ninyo ang Philippine National Guard. Yan. Baka ngayon nyo lang narinig yan, Philippine National Guard. Bakit Philippine National Guard? Ang trabaho ng Philippine National Guard, yung internal threat, silang hahawak ng panloob ng mga depensa sa mga terorista, tulad ng OT groups, Abu Sayyaf, si PPNPA, ang magtatrabaho niya, Philippine National Guard. Ngayon, ano magiging trabaho ng Armed Forces of the Philippines? Yung Armed Forces of the Philippines, magkukonsentrate sa external threat. O ibig sabihin, yung banta na panglabas, tulad ng ginagawa ng mga inchik ngayon na kaibigan ni Duterte. Yun, external threat. Bakit external threat? Ang trabaho ng Armed Forces of the Philippines, na ayon sa saligang batas na nabasa kong English, sabi niya, ang trabaho ng Armed Forces of the Philippines, pangalagaan at protektahan ang soberenya ng Pilipinas at pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas. So meaning, makakakonsentrate sila doon. Hindi na sila makikialam doon sa CPP, NPA, Abu Sayyaf, National Guard na ang mamamahala. Ngayon, bakit sinabi ko, ano na ngayon ang trabaho ng pulis? Yan. Ang trabaho ng pulis, gagawin nating localized. Meaning, halimbawa, provincial, city, municipality. Yung pulis, sila nang hawak at magsusupervise. Halimbawa, mayor ka. Yung mga pulis, under control mo na. Pero may command of responsibility ka. Yung mayor, may command of responsibility, pati gobernador. Kapag nagkasala yung isang pulis, direct na may responsibility si Mr. Mayor. Saka one strike policy, pag minsan lang nagkasala yung pulis, tanggal agad, wala nang second time, wala na lahat. Pati yung mayor dapat managot. Ganon din yung gobernador. At pangalawa, dapat yung mga pulis na itatalaga sa city,
probinsya at sa munisipalidad, tiga roon sa lugar na yon. Tiga roon. Nang sa ganun kasi, kapag ang pulis, halimbawa dito sa amin, Solano, kapag ang pulis dito, tiga Solano, pag gumawa siya ng kalukuhan, nandito yung tatay nanay niya, nandito yung pamilya niya, maanak niya, kahihiyan ng pamilya niya kung siya gagawa ng kalukuhan. Halimbawa siya ikotongerong pulis. O siyempre sa advent sa social media, ang dalipos. O si Mr. P.O. SPO4 nangutong. Nakakahiya yung pamilya niya kaya hindi niya gagawin yon. Saka hindi na siya iinom-inom kung saan-saan. O hindi na rin siya magbababae. Dahil nakatingin yung kanyang mga kababayan. Kaya iwas siya na gumawa ng kalokohan. O, di po ba? Simple lang po. Ganun lang po. Una ko, itatag ang Philippine National Guard para doon sa internal threat laban sa mga terorista. Alam niyo po ba ibig sabihin ng terorista? Yung mga naghahasik ng lagim. Yung mga terorista, wala po silang intention na itapo lang government na sila yung maghahari. Ang layunin lang po nila ay maghasik ng lagim. Magbomba, pumatay ng bata, pumatay ng babae, pumatay ng mga matatanda. Yun ang trabaho. Pero ayaw nila sila yung mamumuno. Yun po ang trabaho ng terrorist. Kaya nga tinawag na terrorist. Naghahasik ng lagim. Yan po ang magiging trabaho ng Philippine National Guard. Para yung Armed Forces of the Philippines, makakonsentrate sila doon sa mga komunistang China, yung People's Liberation Army. Makakonsentrate sila, external ang trabaho nila. And then yung mga pulis, local, bahala yung mayor, bahala yung gobernador. O, di po ba, napakagandang bongkahan yan. Pero walang nakakaisip po niyan, kahit isang durobong senador, durobong congressman, di po nila naisip yan. Yung mga issue na yan, kasi ang mga durobong congressman, durobong senador, ang focus lang nila, paano nila ubusin yung kwarta ng bayan. O, yan po yan. Napakasimple po yan. Kaya nagka-idea po ako dahil doon sa balita ng Manila Times na tinanggal na sa pagkapulis yung major na nalilink sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camelon. O bakit niya nagawa yon? Kasi nga, mayroon siyang indecent lifestyle. Ibig sabihin, indecent lifestyle, pwedeng niloloko niya yung asawa niya, nagkokotong siya. Parte po yun ng indecent lifestyle, yun po yan. Ako po kasi, wala akong ka-idea po pag nag-vlog ako, pag may nakita lang ako na issue, bumubo ako ng kwento. Ngayon ang tanong, yung bang major na yun tinanggal siya pagkapulis, makukuha ba niya benepisyo niya? Makukuha ba niya benepisyo? Yun ang tanong, remain to be seen. Di ba? Ngayon, balik tayo doon sa mga pulis na involved. Hindi naman, wag natin sabihin involved, kasi pag involved, parang nasali lang siya. Yung pulis na gumawa, intentionally, purposely, na gumawa ng krimen. Halimbawa, yung kabit niya Daddy, kuha mo ako ng magandang sasakyan. Kulang yung sweldo ni pulis. Anong gagawin niya? May bata siya. Ispayan yung in-check na mayaman. Kwartahan natin kasi kailangan kabit ko ng kwarta. Ganun. Yan ang realidad ng buhay. Yan ang realidad ng buhay. Kaya ang issue ko, para maiwasan yan, itatag ang Philippine National Guard, gawin silang localized, ang mananagot agad-agad yung gobernador, yung mayor, saka one strike policy. Pag yung police nangutong at napatunay na nangutong, tanggal na agad. Pati yung mayor mananagot o yung gobernador. Ganun po kasimple yan. Kung gusto natin linisin ng gobyerno natin, gumawa tayo ng paraan na drastic move. Drastic move, hindi yung porque tulad ng mga general na sangkot sa 990 kilograms, hindi nga natin alam kung nakakulong sila o naka-retire sila, nagbe-benepisyo pa sila. Ang masaklap pa dyan, add insult to injury ito Add insult to injury. Habang gumagawa sila ng krimen, sinusweldohan pa ng 113 million na taxpayer. Di ba? Sila parang may tinatawag na police by day,
criminal by night. O, di ba? Napakahirap isipin, napakahirap isipin. Ngayon, tingnan mo, style. Ito, totoo, observation ko lang. Kumusta mo yung mabuhay na ma-retired general ngayon? Kumusta yung mga lifestyle nila? O, di ba? Ito, opinion ko lang. I-check natin ano yung lifestyle nila. O, di ba? Ganun lang po yun. Maging makatotohanan po tayo kay Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Ito pa isa, natutuwa ako kay Mr. Marcos. Dapat nag-retire na si Chief PNP Acorda, diba? Pero in-extend niya hanggang March. May vlog ako noon. Sabi ko, Mr. Marcos, Mr. President, halimbawa 5 yung contender na PNP chief. Tingnan mo kung sino sa kanila ang walang indecent lifestyle. At yun ang piliin mo na next chief PNP para kay General Acorda. Kaya nung in-extend niya si General Acorda hanggang March, sa tingin ko, siguro, walang nakita si Mr. President na next in rank, next in line, na walang indecent lifestyle. Meaning, yung mga susunod, General Acorda, mukhang mga may indecent lifestyle. Kuro-kuro ko lang po to. Kasi, pag may, sa totoo, kung may nakita si Mr. President na mabuting general na walang indecent lifestyle, sigurado, magre-retiro na si General Acorda at i-appoint niya agad yung general na yon na walang indecent lifestyle. Paano mo i-trace yung indecent lifestyle? Halimbawa, PMAyer. Mula nung paglabas niya si PMA at na-assign siya sa pulis, second lieutenant. After second lieutenant, hanggang tumaas siya, hanggang naging first lieutenant, naging kapitan, naging major, naging colonel, naging general. Namuhay ba siya ng maayos? Nabuhay ba siya matuwid? Kaya believe ako sa'yo, Mr. Marcos Jr. Hindi kita binoto, pero sa ginagawa mo ngayon, gusto na kita. Dati ko naman gusto yung tatay mo noon. Gusto ko yung tatay mo na. Sa totoo lang. Hindi ko sinasabing loyalista ako. Talaga, gustong-gusto ko yung... Alam mo ba noong bata ako? Kompleto ako ng compilation of speeches ng tatay mo. Yung Emancipation from Bondage. Yun, paboritong binabasa yun. Yung tungkol sa agrarian reform yun na yung mga walang lupa, sila ay parang alipin. Alipin sa mga namumuno ng mga may lupa. Nag-aaring may lupa. Yung binabasa ko yun. Kompleto po ako ng speeches ni Mr. Marcos Sr. noon. Bata pa ako noon. Mahilig lang po ako magbasa. Kaya hindi kita binoto, Mr. President. Pero sa ginagawa mo ngayon, gusto na kita. Pero gusto ko, sibakin mo na si pambansang tiktik. Si Sara Duterte. Bilang DepEd, hindi Vice President kasi elected siya bilang DepEd, kasi hindi niya nagagawa yung tungkulin niya. Ang paborito niyang issue, CPP-NPA, Makabayan Black. Ayun ang paborito niya ano ngayon, number 79. Sa 82 countries, number 79 Pilipinas, kulelat sa English, Science at Mathematics. Tapos pa yung contribution ng mga taga-DepEd, yung sa 5.5 billion sa GSIS. Problema. Tapos yung 2 billion na nakatenga sa bodega, hindi pa na-deliver. Bakin mo na si Sara Duterte. Kung talagang hindi ka weak leader na sinasabi ng tatay niya ni Duterte, tanggalin mo na si Sara Duterte. Panay ang kontra sa'yo. Sabi mo, gusto mong may amnesty. Pistok. Anong sabi ni Sara Duterte? Hindi pwede pistok, hindi pwede ang amnesty. Bakit? Mawawala yung kita na confidential funds. Ilan po sabi nga ng military, wala na yung NPA. Pinipilit ni Sara Duterte. Marami pang NPA, nagre-recruit ng kindergarten, nagre-recruit ng elementary, nagre-recruit ng high school. Sideway lang po to. Kaya Mr. President, di kita binoto.
Pero sa ginagawa mo, gusto ko. Okay po. Pilitin mong gumawa ng maayos. Always do the right thing, Mr. President. Ngayon, balik tayo dun sa sinasabi kong Philippine National Guard. Gawin mo na, may tawag dyan na gawing batas Parang, nakalimutan ko lang. Basta gawin mo na priority sa Kongreso na ipasa nila yung Philippine National Guard. Nang sa ganon, yung Armed Forces of the Philippines makakonsentrate sa external threat tulad ng ginagawa ng ginagawa ng komunistang China na kaibigan ni Mr. Duterte. Para yung Armed Forces, bahala sila siya. Tapos yung National Guard, bahala sa Maote Group, si PPNPA, yung police, lokal. Bahala na yung mayor, bahala yung gobernador. Pero, command responsibility, one strike policy. Okay po. Sigurado pag nangyari po yan, mababawasan na po yung mga pulis na gumagawa ng kidnapping, robbery, extortion, planting of evidence, illegal drugs, at iba pa. Di ba? May iwasan na po yun. Kaya lamang po, nagbunga lamang tumalikot kong isip dahil nabasa ko sa Manila Times na ibig sabihin na tinanggal na yung major na pinagbibintang kumignap doon sa kabit niya. Di ba tama yung term, may asawa ka, tapos may babae ka, di kabit ang tawag doon. Tapos kabit niya, ibig sabihin, namumuhay ka ng indecent lifestyle. Paano mo susuportahan yung indecent lifestyle? Papasok ka sa iba't ibang krimen na pwede kang kumita para mabuhay mo yung kabit mo. Di po ba? Ang tanong ko ngayon, sinong kapitan? Sinong major? Sinong colonel? Sinong general ang walang indecent lifestyle? Lang po challenge katangkuan lang to, kuro lang po. Okay po, dyan lang po dahil na-trigger lang po ako dun sa balita ng Manila Times na sabi, nasak na yung link sa pagkawala ng beauty queen. Di po ba? Tapos sunod-sunod na yon, alala ko na yung sinasabi ko po na Philippine National Guard, na yung Armed Forces external, Philippine National Guard internal, police localized. Matrabaho po at masalimuot ito na gagawin ng Kongreso, pero at least mas mainam kaysa sa kasalukuyang sistema ngayon. Okay po tulad ng sabi ko tanong lang po to, sinong kapitan, sinong major, sinong colonel, sinong general ng Philippine National Police na walang indecent lifestyle. Pwede po kayo mag-comment Public office is a public trust. Dapat ang lingkod bayan hindi balat sibuyas. Kung ayaw mo na po na masalita at kilos mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Okay po, Lawrence Santana po, ordinaryong tao. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga hindi dorobong senador at congressman, at mabuhay ang mga hindi mangmang at estupidong bobotante na patuloy na bumuboto, na manloloko, sinungaling, manlilinlang at magnanakaw na politika. Okay po, good evening po. Okay po, salamat po.